is that you want to make sure na ma-build yung case, hindi ba? Na to have a stronger case against Saldico, for example, or Martin Romualdez, no? Because sila yung may mga sinasabing mga specific details. And Saldico is nowhere to be found. Diba? Pero, Sec, meron Saldico, they filed already a case. May case na siya sila. yung tinuturo. Exactly. No less than the President, Bongbong Marcos, came out on TV and saying, si Saldico ang mastermind nitong nakawan. So ito ngayon, meron kang mga sundalo. Kung ang mga sundalo, tinuturo na si Saldico. Sinusuportahan yung case theory nila. Case theory nila. So tinuturo ng mga sundalo, boss talaga namin ang may dala ng pera. At ito yung delivery niya. Kumbaga, confirmation. So dapat talaga, eksakto, dikit-dikit nila kung ano yung resource na ni Saldico at saan napupunta itong mga pera to. Pero nagkakataon na nga, nung sinasabi na ng mga sundalo saan nagpupunta, kinakat na nila. Iniipit na nila. Check, Mike, ang yaman mo daw eh. Kasi nagbigay ka daw ng tag 5 million. So, kung 18 sila, malaki-laki yan. Ano ba? 90, Oo, tag 5 million for each of them para magbigay ng testigo. Anong... Pero sabi nila 350,000 pa lang daw yung binibigay mo. Hindi pa kompleto. Si Attorney Matibag, una abogado siya. Yes. Pangalawa, nire-represent niya ang institusyon ng National Bureau of Investigation. Can you imagine, lumabas siya sa Senate Committee hearing, sabi niya, ikinwento sa kanya, doon sa ikinwento ng tao. So double hearsay. Kinikwento niya yung ikinwento ng isang tao na nagkwento sa kanya. Okay. Ano ba yun? So supposedly, ano ba to? Jowa nung anak. Tama ba yun? Daw. Parang gano'n yung isa sa mga... Hindi yung kasi sinasabi niya, isa sa mga Marines daw yung Isa doon sa Maleta Boys yung nag-disclose, so hindi siya. Hindi. Ang sabi niya, ikinwento doon sa nagkwento sa kanya. So hearsay. Hindi niya narinig. At ito ngayon yung kinikwento niya. Okay. Ano ba naman yun? Talo pa yung Marites. Doon kaya sabi ni Speaker ng Senate President Alan Cayetano, sabi niya, etong si Marites, Attorney Marites Matibag, nakikinig ako, hindi ko pa kasi nakita yung affidavit eh. Nung nakita yung affidavit, nagulat, sabi ko, why would they take, para bang, you now subpoena me, papatawag mo ko, and you come out in the national media, you present it to the Senate, nang ikinwento sa'yo, na ikinwento daw sa kanya. Ganun yung nangyari. So you disagree totally? That there are no money involved at all? Hindi na nga ako nagsalita, yung mga sundalo na yung nagsalita. And when they spoke, and it was a very emotional moment, doon ko lang nakita umiyak yung mga sundalo, dahil yung namatayan yung isang kapatid. So nung nakita ko naman nagsalita na yung mga sundalo, sabi ko, why do I need to speak? Ito na yung mga nagsasalita eh. Kung mayaman kami, kung may pera kami, napagamusta na namin yung kamag-anak namin at yung isa, namatayan ng cancer. What kind of assistance do you give to them? Lahat na pwede kong gawing assistance, I will do it. Until now, I will do it. And I will not deny it. Such as? Ano yung nagawa na? I do not want to disclose anymore because it concerns mga pagtago nila, sakyan nila, yung mga ganyang bagay. So, sinabi ko naman from day one when they came out include Filipino, hindi nila ako kasama. Hindi ako kasama sa press con, hindi ako kasama sa paggawa ng affidavit. At ngayon po, natutuwa ako. Ang dami nagpapadala ng tulong. Ang sabi ko lang, doon sa iba, sandali lang ko kasi kailangan ko silang kausapin, yung mga Marines, paano ba natin isi-set up yung fund. Pero even beyond that, yung mga namatayan at may sakit, may mga nagpadala na ng tulong. Of course, I cannot disclose the names of those people, pero ang dami kong tumutulong sa kanila at naawa sa kanila. Doon sa kanina guest in another program, si former Colonel Ariel Kerubin. At sinasabi niya, parang ginagamit daw, kinakasangkapan itong mga Marines, former Marines or former AFP enlisted personnel para sa politika, para sa destabilization. Para sa destab. So anong siguro reaction dapat natin ang dyan? appreciation ni Colonel Kerubin dyan is that mabuti na nga nagsasalita itong mga sundalo. Ang ating flood control scandal na corruption, ang pinakamalaki sa kasaysayan ng ating bansa. It is the biggest corruption history. The most organized, well-oiled, systemic corruption that happened in our country. Hindi ba tayo natutuwa na may mga sundalong nagsasalita? As again, nagsimula po ako kay Gutesa. Gutesa approached me. At kahit naman po tanongin si Gutesa, hindi ko yan nilapitan. Hindi ko yan kinausap. He approached me to say, baka pwede pong bigyan ng guidance yung committee. At that time, chairman si Senator Marcoleta. So pinagbit ko sila. Ang sabi ko, sige, kausapin mo. Because ako nga, ang feeling ko, I don't want to be responsible kung meron man sasabihin na hindi ko alam or kasi hindi ako involved eh. Eventually, Senator Marcoleta convinced him, nagsalita siya. At ito na nga yung nangyari. Itong 18 Marines, hindi ko alam ang circumstansya ng paglabas nila. Pero definite ako na itong mga sundalong to, lumabas sila on their own volition. Gusto nilang sabihin ko anong nangyari. Nung nakita na nila si Sergeant Gutesa, nagkaroon sila ng lakas ng loob. It was the trigger kasi pala si Gutesa, kausap niya yung dalawa. Nung nalai-recall ninyo na parang may kwento ko na sa harap ko, nagsasalita si Gutesa, may mga kausap speakerphone. Supportahan niyo ako. O, yung mga videos, yung mga litrato, kapitan ninyo ha. Opo. Yes sir, yes stop. Ganon. So, ito yung mga
sundalo na lumalabas ngayon. Siyempre, hindi mo maalis. May politika talaga. Wala tayong matatanggal dyan. Kasi nga, nagtuturo itong mga sundalo. For example, kay Speaker Martin Romualdez, itinuro si Sandro Marcos. So, ang treatment ng administrasyon, nasabi nila noon, imbestigahan natin yan, maya-maya. Ang ginawa nila ngayon, sinisiraan. Pinipilit itigil, katulad ngayon sa Senado. Sinabi nila ngayon, biglang merong threat. Di ba? At kaya nga hindi matutuloy yung hearing bukas. Bakit? Dahil may 14 pang sundalo na gusto magsalita. Hindi ko nakausap. And from what my understanding is, sila yung nag-volunteer. So, hindi ba tayo natutuwa na yung mga sundalo nagsasalita? Tanggalin mo natin yung politika. Di ba? Alisin muna natin yan. Pakinggan natin sila. Now, may mga common denominator si Gutesa at saka yung mga sundalo. Si Speaker Martin Romualdez, parati lang sinasabi. No less than Speaker Martin Romualdez already spoke on TV. Di ba? Sabi niya, on video, sabi niya, I will not go down alone. And I will expose everyone. Hindi ba tayo natutuwa na lumalabas to? I think that is the better treatment. That is yung appreciation natin na kahit papano may mga nagsasalita para itong nangyari sa bansa. Kasi they're saying also that this can also be a distraction dun sa impeachment case ni VP Sara. No, yan yung mga ibang sinasabi ng mga critics. No? Alam mo ba, yes, paano hindi magiging distraction? Ang pinag-uusapan mo kay VP Sara, 125 million. Eh, 2 maleta lang yun. Dito, trilyon. Oo nga pala, no? Diba? I mean, assuming mo na lang din. O sige, may problema sa corruption. 125 million. Eh, dito sinasabi, minimum delivery, 500 million. Siyempre, ang tao, nakikita rin naman yan eh. Diba? Ang tao mismo, ang nagkakaroon ng appreciation, ano ba itong mga issues na to? And I've been saying this to sa mga dilawan, sa mga pinklawan. Ang parati kong sinasabing criticism ko sa kanila, okay lang sa akin magsalita kayo na may problema si VP Inday Sara eh. Investigate yan at tingnan natin kung ano yung kaso Tuloy niya. yung impeachment. Pero huwag kayong tumahimik sa flood control. Diba? I don't know if it's related to BBM, pero may nangyari. At alam ninyo that as chief executive, involved siya in one way or the other. Yun na lang, unallocated funds, tinanggal mo sa subway. Pagkatapos inilagay mo flood control. Yun na lang, PhilHealth, kinuha mo. Nilagay mo sa flood control yung pondo. So, dapat consistent lang tayo sa pagsalita o sa ating pananaw no or criticism doon sa mga nangyari sa ating Basta bansa. corruption. May Yung mga criticism criticisms, tungkol sa mga sa joint affidavit, basically in testimony and the testimony of the former Marines. Sabi nila coordinated or coached daw. Anong masasabi natin doon? Ang nangyari, pumunta sila nung isang araw sa Senate committee hearing. Alright. Na consultative hearing na Okay. ipinatawag Meeting yes, daw, ni Senator Erwin Tulfo. Para sila makapasok, it took them 1 hour 30 minutes. Andun nga sila sa Oo. baba. Okay. Okay, kaya nangyari yon at kaya din ako nahuli kasi I was trying to coordinate ano Okay. yung nangyayari. So ang sabi nila, papunta na sila doon. So okay, may invitation sila. Hindi sila pinapasok sa gate. So kaya hindi kayo nakasama dun sa hearing? Kasi Hindi you ako were in the pinatawag. premise eh. Okay. Hindi ako pinatawag. Hindi kayo pinapasok, ibig sabihin. Actually, nung papasok din ako, hinold din nila ako, but eventually naman na-clear ako. Pero ito, invitation nila sa hearing eh. So hinarang nila sa gate, pumunta dun sa lobby, hinarang pa nila 1 hour 30 minutes. Kasi ang gusto sanang gawin nila, Attorney Baligon and the Marines, is magsalita muna. Okay. Na pumunta kami dito, not because we recognize na ito ang Senate Blue Ribbon Committee. May respeto kami sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta at kinikilala namin ang leadership ni Speaker Alan Cayetano. Pero hindi kami natatakot humarap. And they wanted to deliver the names to Senator Robin Padilla Okay. dahil member din ng Blue Ribbon Committee para doon sa 14 na lalabas. Okay. So when they did that, supposedly papasok pa lang sila 1 hour 30 minutes. After the press con, pababa na sila, biglang hininto yung hearing. Sec Mike, sabi nila may lack of sufficient corroborating evidence daw. Eh bakit nila hindi hiniring? Alam naman nila nasa taas. Papatawag lang naman nila yun. Pero yung Sila ba dapat nagbibigay ng corroborating evidence? Ano, alin yun? Sino? Corroborating Kasi evidence. nagbigay sila ng testimony. So hinahanapan sila ng corroborating evidence. Kanila bang responsibility yun? Correct, hindi. Hindi nila responsibility yun, number 1. And number 2, ito lang yung mga tao, may personal knowledge na nangyayari. Yun, Sergeant Gutesa and the 18 Marines. Sila ang nagdadala ng pera. So, if you put it all together, kasi nakita ko yung case ni Ombudsman sa kay Speaker Martin Romualdez. O ginamit yung... Ginamit niya yung kay Saldico, ginamit niya yung kay Sergeant Gutesa, ginamit niya yung Sergeant Navidad, at saka kay Sergeant Esquivel. So, ibig sabihin, ang Binalidate, ombudsman means mo, binavalidate niya
at kinikilala niya Yung ang mga testimonya credibility ng mga niya, sundalo. Oo. Pero may So, may- sinasabi rin, di ba, Oo. Attorney Trixie, another criticism is yung joint affidavit correct. nila, nauna kasi, Oo. before their individual Bakit nga ba stories. joint? Oo. Correct. Kasi most, pag pakinggan mo yung mga defense counsels, hihiwalayin namin yan eh. Tama. So bakit naka-joint affidavit sila? Pagka ikaw pumunta ng ombudsman, kahit na hindi ka pumirma, no? And sinabi mo may corruption na nangyari, may nangyaring gulo dito, you submit it to them. Ang ombudsman can do a motu proprio investigation. Yes. Correct? So kahit na hindi yan Pwede affidavit, nga anonymous eh. anonymous sulat, gagawa ng motu proprio investigation. So minabuti nila Attorney Baligod, and I guess sila yung mga abogado yung nag-usap, na sige, submit muna natin to, tingnan natin kung ano magiging reaction. O anong ginawang reaction? Ang pinatawag kami. Ang tinanong, paano mo nakilala si Mike Defensor? Paano mo nakilala si Baligod? Mali. May nagbigay ba ng, may Mali nag-offer ba yung ng ano, pera sa oo. inyo? Ganun kaagad. So sabi namin, tama pala tayo from day one. Ngayon, ang sabi ng Senate Committee, ni Senator Marcoleta, Senator Pia Cayetano, okay, on the basis of this, pwede ba kayong mag-submit ng individual affidavits? That we are doing now. Okay. Because we know that we have to submit Well, eventually. on record, officially, ng individual affidavits sa Senate Blue Ribbon Committee. Okay. Hindi man gumalaw ang ombudsman, batay doon, at